Dominant Protector. Credit to the author. 3,811-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Joel shook his head with a bitter smile. Young Master Shu, ang taong ito ay mukhang ibang-iba sa Linford na iyon. Masasabi ko sa isang tingin. Kung tutuusin, hindi lang ang hitsura niya ang lubos na naiiba. Ang impresyon ni Joel kay Linford ay siya ay isang napakatuso at magulo na tao. Hindi siya tulad ng sinabi ni Gavin na mahilig magyabang at magyabang. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang katalinuhan. Parang dalawang magkaibang tao. Dahil lamang sa mukha ni Linden kaya siya dumaan sa napakaraming problema upang pumunta sa Yingzin Pavilion. Hindi maganda para kay Joel na umalis ng ganito. Mula sa kanyang pananaw, kahit na hindi si Terence na ito ang Linford na hinahanap niya, hindi niya maalis ang posibilidad ng ibang mga baguhan. Kuya Mold, ang newbie na hinahanap ko, maliban sa lakas niya, dapat marami siyang spiritual jades kahit ilang daang spiritual jades. I wonder if this Terence or any other newbies fit the criteria. Tanong ni Joel. Hindi niya intensyon na isa-isahin pa ang nangyari noong araw na iyon dahil may kinalaman ito sa mga mahalagang kayamanan tulad ng Star Inkstone at ang mataas na kalidad na Foundation Breaking Peel. Kung ihahayag niya ito sa harap ni Linden at ng iba pa, kung gayon kahit na matagumpay niyang kaladkarin si Linford palabas mamaya, malamang na wala siyang kinalaman dito. Sa pamamagitan lamang ng pagiging tahimik ay maaaring kumita ng kayamanan. Bagamat hindi inisip ni Joel ang pagiging thug para sa isang young master na tulad ni Linden, pagdating sa mga mahalagang kayamanang ito, wala nang masasabi pa. Sa katunayan, hindi banggitin ng unang young master na ito na si Shu, si Joel, maging ang kanyang sariling amo, Panyong, ay hindi kailanman nabanggit ang usapin ng Star Inkstone at ang Supreme Grade Foundation Breaking Peel. Sila ay naging malabo at walang kabuluhan. Sa harap ng mga benepisyo, naging tunay na katangian ng mga magsasaka na hindi kilalanin ang kanilang sariling pamilya. Ilang daang piraso ng espiritual na jade. Imposible iyan si Terence ay isang mahirap na tao, at isang himala kung makakapaglabas siya ng isang piraso, lalo pa ang ilang daan. Ang ibang mga baguhan ay maaaring walang ilang daan, ngunit mas magaling sila kaysa sa isang mahirap na lalaki tulad ni Terence. Mariing tanggi ni Gavin. Naisip pa rin niya na narito si Joel para sa isang magandang bagay, kaya patuloy niyang minamaliit si Terence. Gayunpaman, hindi siya nagsisinungaling. Kahit papaano sa mata ng iba, kasama siya, imposible para kay Terence na magkaroon ng anumang espiritong si Jade sa kanya. Hanggat makakakuha siya ng ilang magagandang piraso ng Jade, agad silang ipagpalit sa mga bagong disipulong ito ng basurang si Jade. Dahil sa pagiging lobo ng mga baguhan na ito sa Green Cloud Pavilion, ang pag-iwan kay Terence ng isang magandang piraso ng Jade ay isa ng magandang gawa ng kabaitan. Kumusta naman ang ilang daan? Ito ay imposible lamang. Maaaring wala kahit ilang daang piraso ng walang kwentang Jade. Not to mention, useless Jade was only useful for full idiot like Terence. Imposibleng makawala dito kung ginamit ito sa labas. Patay na siya kapag nalaman. Matapos marinig ang mga salita ni Gavin, ganap na inalis ni Joel ang posibilidad ni Terence. Pagkatapos ng lahat, maliban sa katulad na build, si Jade ay isang ganap na naiibang tao mula sa Linford na kilala niya, maging ito ay sa mga tuntunin ng hitsura, estilo ng pag-uugali, o background. Walang koneksyon sa pagitan nila. Nang makita ni Gavin ang dismayadong ekspresyon, hindi naiwasang magtanong ni Gavin, Senior Kuya Yo, bakit ka nagsisikap na hanapin ang bagong dating na ito? Ang nakababatang kapatid na ito ay hindi nang ahas na magyabang tungkol sa anumang bagay, ngunit alam ko na ang bawat isang bagong dating sa Green Cloud Pavilion ay tulad ng likod ng aking kamay. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito, at baka may maitutulong ako? Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito ay upang makita kung maaari siyang makakuha ng anumang mga benepisyo mula dito. Kung maaari rin niyang itulak si Tony palabas. Nabigo pa rin si Joel, ngunit nagningning ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Gavin. Sa malugod na bagong pavilion, si Gavin ay walang alinlangan na isang lokal na malupit.
Sa mga tuntunin ng pag-unawa sa mga bagong disipulo ng malugod na bagong pavilion, mas mataas siya sa mga taong tulad ni Young Master Shu at Pavilion Master Yunfeng. Kung gusto niyang makahanap ng isang tao, ito ay isang piraso ng cake, kaya ang pagkakaroon ng kanyang tulong ay natural na ang pinakamahusay. Salamat sa kabaitan mo, Kuya Mold. Linford yung hinahanap ko. Syempre malamang alias yun. Kung sa kondisyon ko naman, kagaya ng sinabi ko sa'yo. Hindi ko itatago sa'yo, Kuya Mold. Mortal na kaaway ko ang lalaking ito, at muntik na akong mamatay sa kamay niya kanina. Kailangan kong maghiganti, kaya sana matulungan ako ni Kuya Mold. Tanong ni Joel na may taos-pusong ekspresyon. F***sake. Matapos marinig ito, gusto ni Gavin na sampelan ang sarili sa mukha. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, walang tinatawag na mga benepisyo, ngunit ito pala ay hinahanap ng taong ito ang kanyang mortal na kaaway. Sinusubukan pa niyang maliitin si Terence, at gusto pa niyang si Tony ang pumalit sa kanya. Ngayong naisip niya ito, hindi ba nakatulong kay Terence ang kanyang mga salita? Hindi ba niya tinulungan siyang linisin ang pangalan niya? Kung alam niya ng mas maaga, sinubukan niya ang lahat para sisihin si Terence. Sino ang pakialam kung si Terence ang Linford na hinahanap ng lalaking ito? Gagawin lang niyang malaking kalaban si Terence nang walang dahilan. Sinayang lang niya ang isang magandang pagkakataon na ganoon, at nailigtas pa niya si Terence mula sa isang sakuna na ganoon. Ano ang F***sake na ito? Gayunpaman, ngayong sinabi niya ito, hindi na mababago ni Gavin ang kanyang isip kahit gaano pa siya nagsisi. Tango lang ang naibigay niya at ibinaba ang bagay na iyon. Young Master Shu, Pavilion Master Hu, gusto kong tingnan ang dalawa pang Pavilion Newcomers Arena. Okay lang ba iyon? Lumingon si Joel kay Linden at humiling. Kung hindi niya mahanap ang taong hinahanap niya sa Green Cloud Pavilion, normal lang para sa kanya na lumiko sa pataas na Heaven Pavilion at sa misteryosong pavilion. Higit pa rito, ang lakas ng mga bagong dating mula sa dalawang pabilyong ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa Green Cloud Pavilion, na isang lugar para sa basura. Ang posibilidad na maihalo si Linford sa kanila ay mas malaki rin kaysa sa Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, ito ay, pagkatapos ng lahat, ang teritoryo ng malugod na pavilion. Sa normal na kalagayan, ang mga tagalabas na tulad niya ay hindi pinapayagang gumala. Siyempre, hangga't nagbigay ng pahintulot sina Linden at Yunfeng, natural na walang magiging problema. Pwede ka nang umalis. Inip na ikinaway ni Linden ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na samahan siya ni Yunfeng. Bagamat hindi niya nakamit ang kanyang layunin ngayon, ang taong ito ay isa pa ring disipulo ng sekta ng tumataas na Sky Pavilion. Ginagalang niya ang Young Master Shu ng may malaking paggalang at maaaring ituring na kalahating miyembro ng pamilya. Hindi naman big deal sa kanya ang pabor sa kanya. Habang pinapanood sina Joel at Yunfeng na umalis, hindi mapigilan ni Terence na ngumiti mula sa malayo. Gaya ng inaasahan niya, talagang gumana ang trick na ito. Medyo malayo sila, at hindi marinig ni Terence ang kanilang sinasabi, ngunit naiintindihan pa rin niya ang mga detalye. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti sa sarili. Ang malaking senior steward na si Gavin ay isang mabuting tao sa isang beses, tinamaan siya. 3,812. Siyempre, si Gavin mismo ay hindi alam ito. Sa oras na napagtanto niya ito, malamang na naging berde ang kanyang bituka sa panghihinayang. Ang paniralang masyadong matalino para sa iyong sariling kapakanan, ay ginamit upang ilarawan ang isang mapagmatuwid na matalinong tao tulad ni Gavin. Pagkaalis ng hindi imbitadong panauhin, si Joel, medyo natarante siya. Terence, Linford, magkapareho ang mga pangalan nila. Logically speaking, dapat pareho silang tao. Mali ba ang narinig ng mga taong iyon? Hindi gaanong kilala ang pangalan ni Linford, ngunit noong nagtitinda siya ng mga spirit beast, narinig pa rin ito ng ilang tao. Ngayong nalaman na ni Joel ang tungkol dito, maliwanag na may pagkakamali. Opisyal nang nagsimula ang ika-5 round ng Rookie Challenge ng Green Cloud Pavilion. This time, iba na sa dati. Ang dalawang big shot, sina Lady Salter at Young Master Shu, ay nanunood sa labanan. Kahit sinong normal na tao ay gustong magpakitang gilas at mag-iwan ng magandang impresyon sa 2 taong ito.
Dapat malaman na kung ang isa ay kinuha bilang isang nakababatang kapatid ng alinman sa isa sa kanila, ang isa ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sa ganoong pag-iisip, kasama ang galit at sama ng loob na naipon sa nakaraang 4 na round, ang Rookie Challenge ngayon ay masasabing puno ng amoy ng pulbere mula simula hanggang katapusan. Napaka-excited! Gaya ng nakagawian, ang unang nagbukas ng kurtina ng laban ng highlight pa rin ng top 5. Randolph mula sa Cave Abode No. 14 sa paanan ng bundok ay ang unang humamon sa Cave Abode No. 13, Tony. Nang marinig niyang Randolph sa pangalan niya, biglang bumagsak ang mukha ni Tony. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Gavin, na bakas din sa mukha ang walang magawa. Sa huli, kinailangan niyang bumangon at umakyat sa ring na may mabibigat na hakbang. Iba ito sa nakaraang round. Upang linlangin si Hernan, malinaw na uminom si Tony ng grade 4 Great Recovery Pill at gumaling na, ngunit nagpanggap pa rin siyang nasugatan at nanghihina. Gayunpaman, sa round na ito, si Tony ay hindi pinalad na makakuha ng 3rd grade 4 Great Recovery Pill mula kay Gavin. Sa makatuwid, kahit na siya ay malubhang nasugatan, upang matakot si Randolph, kailangan niyang magpanggap na nakabawi sa harap ng lahat. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi naaayon sa kanyang kagustuhan. Si Randolph ay walang pakialam at hinamon siya ng walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa ng Tony na iyon? Hindi ba ito si Randolph ang tumakbo sa nakababatang kapatid ni Terrence? Hindi ba magandang samantalahin ang pagkakataong ito para alagaan siya? Napatingin si Linden sa nakasimangot na gawin ni Tony at hindi niya maiwasang sumimangot. Bagamat hindi sapat si Tony para pumasok sa mga mata ni Young Master Shu, siya pa rin ang tagasunod ni Gavin at isa sa kanyang mga tauhan. Hindi katanggap-tanggap para sa kanya ang pagiging mahiyain sa harap ng tagasunod ni Terrence, Randolph. Dahil matagal na siyang hindi nakapunta sa Welcome Pavilion, at hindi niya binigyang pansin ang mababang antas na mga minions tulad ni Randolph, hindi man lang napagmasdan ni Linden ang lakas ni Randolph. Hindi niya alam na eksperto na pala si Randolph sa early stage ng foundation building realm. Hindi rin alam ni Young Master Shu na si Tony, isang dalubhasa sa unang bahagi ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon, ay naging napakahina na kung kaya't siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa dalawang magkasunod na laban. Ngayon, nakikipaglaban siya sa katawan na puno ng malubhang pinsala. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi banggitin ang pagharap sa isang eksperto na kapareho ng antas ng Randolph, kahit na ilagay niya sa harap niya ang isang kinikilalang publikong mahina tulad ni Billy, madali niya itong mapaluhod. Nahiya agad si Gavin at hindi nakapagsalita. Kailangang malaman ng isa na si Linden ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Kamakailan lamang, sinimulan niyang tulungan siyang pagandahin ang kanyang reputasyon sa itaas na antas ng 3 pavilion, na nagbigay daan para sa kanya na pumalit bilang pangatlong master ng pavilion. Kung sinabi niya sa kanya ngayon na hindi lang siya nabigo sa pakikitungo kay Terrence, ngunit sinampal din siya sa mukha ng dalawa sa mga alipin ni Terrence, paano pa siya magpapatuloy sa pamumuhay sa harap ng young master na si Shu? Kung paanong hindi alam ni Gavin kung paano ito ipapaliwanag kay Young Master Shu, inihayag ng judge ang pagsisimula ng laban. Gayunpaman, ang labanang ito sa pagitan ng dalawang eksperto sa unang bahagi ng foundation stage ay natapos ng medyo mabilis. Sa kasalukuyang estado ni Tony, hindi siya nang ahas na labanan si Randolph. Pagkatapos ng lahat, sila ay natural na mga kaaway. Bukod dito, nagkaroon sila ng hindi kasiyasyang karanasan sa unang round. Natatakot siya na samantalahin ni Randolph ang pagkakataong maghayganti o kahit napatayin siya ng direkta. Kaya naman, bago pa man matapos magsalita ang judge, itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "I admit defeat. I admit defeat." Nagkagulo ang mga tao sa ibaba ng stage. Isang pamilyar na sitwasyon ang nangyari sa unang round. Sa oras na iyon, siya rin at si Randolph ang tumakbo, ngunit si Randolph ang tumakbo ay ang umamin ng pagkatalo. Ngayon, 4 na round na lang ang lumipas, at ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Anong ironic na instant retribution? Para kay Randolph tumakbo, ito ay isang labanan na kaya niyang iangat ang kanyang ulo. Pinilit niya si Tony, ang tinaguriang bagong boss ng Green Cloud Pavilion, na aminin ang pagkatalo. Ito ay isang bagay na wala pang nagawa noon. Tuluyan na niyang nailabas ang galit niya.
Gayunpaman, para kay Tony, hindi siya gaanong maganda sa oras na ito. Ilang rounds na ang nakalipas, ang lalaking ito ay nakayuko lang at wala man lang lakas ng loob na harapin siya. Ngayon, sa isang kisap mata, siya ay tumalikod at sumakay sa kanyang ulo. Pinilit pa niya itong sumuko. Sino ang makakaunawa sa ganitong uri ng depresyon? Higit sa lahat, si Young Master Shu ay nagkataong naruroon sa round ngayon. Ito ang tagapagtaguyod ng kanyang tagapagtaguyod. Ito ay hindi lamang nakakahiya, ito ay pumatay sa kanya. Habang nagkakagulo ang mga tao, ang mukha ni Young Master Shu ay agad na naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok nang marinig niya ang mga salita ni Tony. Si Gavin, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi maiwasang takpan ang kanyang mukha. Bagamat alam ni Gavin na walang ibang pagpipilian si Tony, hindi alam ni Young Master Shu ang buong kwento. Sa totoo lang, bagamat dinala niya rito si Joel para sa ibang dahilan, puno rin siya ng pananabik na makita ang grupo ni Terence na may problema. Kung tutusin, dinala rin niya si Natalie, ang miss na ayaw kay Terence sa pangalan, at nangakong gagawin niya si Terence sa gulo. Ito ay isang perpektong tugma para sa hamon ng bagong dating. Kung tutusin, kahit hindi nagkaproblema si Terence, masaya pa rin na makita ang kanyang mga kampa na dinudurog ni Tony. Maganda ang resulta. Walang nagawa si Tony nang umakyat siya sa stage. Pag-akyat niya ay umamin siya ng pagkatalo at walang sabi-sabing sumuko. Ito ay isang F***king na sampal sa mukha ni Young Master Shu sa harap ng lahat, at ito ay isang nakakadurog na sampal. Nakatingin sa malungkot na mukha ni Young Master Shu at tahimik na ekspresyon, hindi napigilan ni Natalie ang mapangiti at pigilin ang kanyang pagtawa. Gusto niyong kalabanin si Terence Lilko, bro. Delusional ka. Sinong nagpoprotekta sa kanya? O diba, hindi alam ng mga taong ito ang relasyon namin ni Terence Lil, bro. Naniwala sila sa akin dahil lang sa nag-aartista ako, napakatanga nila. 3,813. Young Master Shu, ikinalulungkot ko dahil hindi ko ginagampanan ng maayos ang trabaho ko at napahiya ka. Gayunpaman, maaari mo bang pakinggan ang paliwanag ko? May sarili akong paghihirap. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Young Master Shu, si Gavin ay nagmamadaling humingi ng awa. Natatakot siyang umalis si Linden sa galit at ilagay siya sa blacklist. Kung nangyari iyon, wala na talaga siyang kinabukasan. Maging ang posisyon ng ikatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion na malapit na niyang makuha ay magiging walang kabuluhan. Nagdilim ang mukha ni Linden at natahimik siya ng matagal. Sinulyapan niya si Tony, na nanginginig sa takot at halos maiihi ang pantalon. Then, she turned her head and said in a deep voice, "Sige, nakikinig ako." Oo. Young Master Shu, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang dalawang anak ni Terence, si Randolph at si Hernan, ay parehong matagumpay na nakapasok sa foundation stage sa ilang kadahilanan. Maingat na paliwanag ni Gavin. May ganon. Inakala ni Linden na si Gavin ay hahanap ng ilang dahilan para paalisan siya, ngunit hindi niya inaasahan ang isang nakakagulat na balita. Hindi naging madali para sa isang baguhan na mag-reach foundation sa napakaikling panahon dahil sa kanya na si Harry at ang iba pa ay nakalusot ng napakaaga. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na sumubok kung wala silang foundation elixir at foundation elixir. Sa kabilang banda, ang grupo ni Terence ay walang kahit na pangunahing foundation elixir, lalo pa ang foundation liquid na hindi man lang nila mabili. Ang tanging mga taong sumusuporta sa kanila ay mga kawawang bastard tulad ni Beren, masyadong wala silang paraan upang makuha ang mga ito ng anumang elixir. Dahil iyon ang kaso, paano siya matagumpay na makakalusot sa foundation building realm? Kung ang kaso ni Terence ay isang espesyal na kaso, Randolph at si Hernan, ang dalawang maliliit na fries na ito, ay matagumpay na nakapasok sa foundation stage. Ito ay talagang nakakalito. Natarante si Linden at matiyagang nakikinig kay Gavin. Si Gavin ay malinaw na hindi makapagbigay ng anumang makatwirang paliwanag at maaari lamang sabihin kay Young Master Shu ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang round ng detalyado. Interesadong nakikinig din sina Natalie at Curly Bear. Bagamat hindi mismo si Terence ang gumawa nito, medyo kawili-wiling makinig sa mga kampa ni Terence na nakikipaglaban kay Tony.
Sa mahigpit na pagsasalita, si Terence ay ang nakababatang kapatid ni Natalie, kaya Randolph at si Hernan ay natural din na mga kampon niya. Para naman kay Tony, siya ang kampon ng nakakainis na kasamang iyon, si Lindan. Kaya, ang sinabi ni Gavin ay katumbas ng isang hindi nakikitang paghaharap sa pagitan nila ni Lindan. Dapat malaman ng isang tao na ang hindi pagkagusto ni Natalie sa mapagkunwari na young master na ito na si Lindan ay hindi maliit. Sa paglipas ng mga taon, maraming beses na siyang naiinis sa nakakainis na lalaking ito. Gayunpaman, dahil sa kanilang relasyon bilang matanda, hindi niya ito lubos na mabaliwala. Sa paglipas ng panahon, marami na siyang naipon na sama ng loob. Sa makatuwid, nang marinig niya ang mga bagay na ito sa sandaling ito, hindi na kailangang sabihin kung gaano siya lihim na nasiyahan at gumaan. Tulad ng pag-iisip ni Gavin sa kanyang utak para magpaliwanag kay Young Master Shu, ang grupo ni Terence, sa kabilang banda, ay relaxed at masayang nag-uusap. Sumuko agad si Tony pag-akyat niya. Bagamat ang resultang ito ay medyo hindi inaasahan, ito ay makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang isang grade 4 Great Recovery Pill ay hindi isang ordinaryong tableta na matatagpuan sa kalye. Nasa limitasyon na niya si Gavin nang makuha niya ang dalawa. Kung siya ay patuloy na maghagis ng pera kay Tony tulad ng isang napakalalim na hukay, kahit na ang isang taong may malakas na background tulad ni Linden ay maaaring hindi handang gumastos ng napakaraming pera, lalo pa si Gavin. Hehe, boss, tignan mo ta. Si Gavin at Tony noon pa man ay mayabang sa harap natin, pero ngayong nandito si Lindan, agad silang umuurong parang mga pagong. Tignan mo nga, hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Napaka-F***ing koy. Sabi ni Hernan, tuwang-tuwa. Hindi napigilan ni Terence na matawa. Hehe, sino ba ang nagtanong sa kanila na insultuhan ang Young Master Shu na ito pagdating nila? Bihira silang pumunta sa Welcome Pavilion, pero umahan sila para makitang tumakbo si Tony kay Randolph. Kung ako sa kanya, natatakot ako na baka ma-depress din ako hanggang mamatay. Siyempre, mailalabas ko lang ang galit ko at kay Meng lang ang mailabas ko. Nagkatinginan ng kaawa-awang senior brother at si Randolph at nagtawanan. Bihira na makita sina Gavin at Tony sa hindi magandang posisyon. Maging silang dalawa, na tapat at mabait, ay hindi napigil ang makaramdam ng ginhawa at kasiyahan. Hey! Sayang naman siguro si Tony na natakot sa talino niya. Hinihintay ko na hamanin niya ako hanggang kamatayan at tingnan kung mas makapangyarihan ang kanyang libong paa o ang aking malamig na bakal na palma. Sayang at hindi ako magkakaroon ng pagkakataon ngayon. Pagkatapos ng ilang biro, umiling si Hernan sa panghihinayang. Hindi napigilan ni Terence na tumawa at umiling, halika na, mas mabuting hamanin mo ang mga nakatataas para makakuha ng mas maraming puntos. Iyan ang dapat mong gawin ngayon. Tungkol sa pakikitungo kay Tony, ipinapangako ko sa iyo na magkakaroon ka ng maraming ganoong pagkakataon sa hinaharap. Sige, makikinig ako sa iyo, boss. Tumango si Hernan at naglakad papunta sa ring sa ilalim ng tingin ng lahat. Bilang isa sa 4 na maagang Foundation Stage Masters ng Green Cloud Pavilion, at 2 beses na magkasunod na lumaban kay Tony, pareho silang nakaranas ng matinding pagkatalo. Tuluyan ang tinanggal ni Hernan ang label ng basura sa kanyang katawan. Ang tatak sa kanya ay hindi na lang laki ni Terence, kundi isang tunay na maimpluwensyang figure. Ngayon, sa Green Cloud Pavilion, walang sino man ang maaaring tumingin ng mababa sa kanya. Sa kabaligtaran, nang maisip nila ang kanyang mabangis na pagganap sa 2 laban sa buhay at kamatayan kay Tony, hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng manhid ang kanilang mga anit. Hindi man lang sila naglakas loob na tingnan siya sa mata dahil sa takot na baka hindi maintindihan ng lalaking ito at kunin ito bilang provocation. Kung sila ang pinuntirya niya, hindi man lang sila maiiyak. Ayon sa prinsipyo ng pag-maximize ng mga puntos, ang susunod na hamon ni Hernan ay natural na hamonin ang cave abode no. 11 sa paanan ng bundok na nasa itaas niya. Kitang-kita ang resulta ng tunggalian na ito. Matapos ang labanan sa isang galaw, madaling nakuha ni Hernan ang mga puntos at umalis sa entablado sa ilalim ng magalang na mga tingin ng lahat. Sa pagtingin sa karumal-dumal na eksena at pakikinig sa kwento ni Gavin, ang ekspresyon ni Young Master Shu ay lubusang lumubog.
Hindi niya akalain na sa maikling panahon na hindi niya binigyang pansin ang bagay na ito, napakaraming pagbabago ang nangyari dito. Higit pa rito, ito ay isang nakakahiyang pagbabago. Nang makita ang masungit na mukha ni Young Master Shu at ang kanyang katahimikan, halos lumundag ang puso ni Gavin sa kanyang lalamunan. Bagamat siya ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala sa Green Cloud Pavilion at nagkaroon ng grand presence sa harap ng mga bagong disipulo, hindi man lang siya nang ahas na huminga ng malalim sa harap ng Young Master na si Shu. 3,814. Strictly speaking, hindi siya masisisi sa pagiging inutil niya. Walang inaasahan na Randolph at si Hernan, ang dalawang hamak na compound na ito, ay magtatagumpay sa pagtatayo ng kanilang foundation sa parehong oras. Pero sa huli, masisisi na lang niya ang sarili niya dahil hindi niya ginagampanan ng maayos ang trabaho niya. Bilang isang malaking senior, hindi man lang niya maalagaan ang dalawa sa mga alipin ni Terence. Ito ay isang katotohanan na hindi maaaring pagtakpan kahit anong pilit niyang gumawa ng dahilan. Napahiya si Gavin, at hindi siya nang ahas na humanap ng anumang dahilan para maiwasan si Young Master Shu. Batay sa maraming taon ng karanasan ni Gavin, ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang sitwasyong ito ay ang maglagay ng taos puso at nahihiya na hitsura bilang paghahanda para sa isang pagagalitan. Hindi na niya kailangan pang sabihin, dahil kahit ano pa ay hindi na kailangan. Ang Young Master na si Shu na nasa harap niya ay talagang matalinong tao. Ang anumang aksyon ng pag-iwas sa responsibilidad sa harap niya ay magiging hanggal. Ang dami niyang sinabi, mas magiging mali siya. Maaari rin siyang maglagay ng magandang saloobin at mag-iwan ng magandang impresyon ng pagiging pragmatic. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Linden, "Okay, I've got a rough understanding of the situation. It's not your fault, Old Meng." After all, walang mag-aasam na dalawang maliliit na fries ng kabilang partido ang biglang magtatagumpay sa pagbuo ng kanilang foundation. At saka, normal lang na si Tony na mag-isa ay hindi kakayanin. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo ng sobra. Pagkatapos ng lahat, si Linden ay hindi isang ordinaryong hedonistikong Young Master. Ang kanyang katalinuhan at pagpaparaya ay higit pa sa karaniwang tao. Sa sandaling pumasok sa kanyang mga mata ang isang taong tulad ni Gavin, hanggat hindi siya nagkakamali sa pangunahing prinsipyo ng katapatan, maaari niyang ganap na tiisin ang maliliit na pagkakamali tulad ng mga ordinaryong pagkakamali. Sapagkat sa ganitong paraan lamang siya makakalikha ng imahe ng pagiging bukas ang isipan, at sa hinaharap, mas maraming mga talento na aasa sa kanya at handang magtrabaho para sa kanya. Bukod dito, ang mga aksyon ni Gavin sa pagkakataong ito ay talagang madadahilan. Kung pananatilihin ni Linden ang bagay na ito at hindi ito pababayaan, lalabas na siya ay masyadong makitid ang pag-iisip. Hindi lamang ito makatutulong sa sitwasyon, ngunit madaling masira ang kanyang reputasyon. Ang mga natamo ay hindi nakabawi sa mga pagkalugi. Salamat sa iyong pag-unawa, Young Master Shu. Hindi na ako magsasabi ng kahit anong hypocritical flattery. Sana ay tingnan ni Young Master Shu ang aking performance sa hinaharap, at gagawin ko ang lahat para hindi ka na mabaigo muli. Luha ng pasasalamat na sabi ni Gavin. Si Linden ay halatang labis na nasisiyahan dito. Ibinaba niya ang kanyang pagmamataas at inabot niya sa balikat si Pat Gavin. Sige, matandang mold, nakikita ko ang iyong katapatan. Magsumikap ka sa hinaharap, at hindi kita mamaltrato. Napaawang ang bibig ni Natalie habang tinitingnan ang ginawa ng amo at katulong na isinakripisyo ang sarili para sa kanilang kaibigang dibdib. Kahit na siya ay walang karanasan, ramdam niya ang pagpapanggap. Nagsama-sama talaga ang birds of a feather. Napaka-ipokrito ng mga taong ito, hindi nila maihahambing sa kanyang little junior brother na si Terence. Ang hindi nila alam ay sinadyang hilahin ni Linden si Gavin para mag-show. Ang kanyang paningin ay hindi lamang limitado kay Terence sa Welcome Pavilion. Ginagawa niya ito upang lumikha ng imahe ng isang matalinong Young Master, upang maipalaganap ang kanyang reputasyon sa mga bibig ng mga taong ito na naruroon, na nagbibigay ng daan para sa kanya na sakupin ang pamilya Shu sa hinaharap. Ang Panginoon at alipin ay kumilos ng mahabang panahon.
Nang makitang pinag-uusapan na ito ng lahat, napatigil sila nang may kasiyahan ng makitang malapit na ang epekto. Come to think of it, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa sitwasyong ito, matandang Meng? Hindi naman natin hahayaan na ang mga alipin ni Terence ay patuloy na maging mayabang, hindi ba? Kung hindi, saan ko ilalagay ang aking mukha kung magpapatuloy ito? Tanong ni Lindan. Siya ay isang matalinong tao, ngunit ang kanyang focus ay palaging nasa mga nakatataas, at hindi siya mag-aaksaya ng masyadong maraming enerhiya sa mga tao sa ibaba tulad ni Terence. Kung kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang sarili, kung gayon ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang subordinate tulad ni Gavin. Nadama niyang Master Shu na bilang master, ang kanyang trabaho ay suportahan si Gavin at tulungan siyang malutas ang ilang mga problema na hindi niya malutas. Si Gavin ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang mababang uri na figure tulad ni Terence. Matagal nang hinihintay ni Gavin ang mga salita ni Linden, at agad siyang sumagot, "Young Master Shu, bagamat ang grupo ni Terence ay tila napakalaki para sa amin upang harapin, sa nakikita ko, talagang napakadaling makitungo sa kanila. Hanggat maaari naming mabawi ang kapangyarihan sa mga tuntunin ng lakas, lahat ng iba pa ay malulutas." Oh! Matandang Mode, paano mo gustong mabawi ang iyong kalamangan? Sabi ni Linden na nakakunot ang noo. Alam niyang ang lakas na sinasabi ni Gavin ay ang lakas ng mga bagong taong nasa ilalim niya. Pagkatapos ng lahat, kung ayaw niyang makipagsapalaran, kailangan niyang harapin ang grupo ni Terence sa pamamagitan ng mga bagong taong ito. Si Terence at ang iba pa ay nasa unang bahagi ng foundation stage, habang ang mga bagong tao ni Gavin ay mayroon lamang Tony. Sa paghahambing, sila ay masyadong mahina. Gayunpaman, kung gusto niyang lahat ng mga bagong disipulo ni Gavin, maliban kay Tony, ay makapasok sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa lalong madaling panahon, kakailanganin niyang gumastos ng maraming gamot at mapagkukunan. Ang susi ay maaaring hindi siya makakita ng anumang mga resulta kung namuhunan siya ng napakaraming mapagkukunan. Dahil kahit si Gavin, ang manager ng grupo, ay hindi magagarantiyahan ang katapatan ng napakaraming bagong tao. Dagdag pa, hindi alam kung ilan sa kanila ang magtatagumpay, at maaaring hindi nila makuha ang kapangyarihan laban sa grupo ni Terence. Isinaalang-alang na ito ni Gavin at agad na sinabi, "Young Master Shu, kahit na mas maraming resources ang ipamahagi sa higit sa isang tao, maaaring hindi ito magkakaroon ng agarang epekto. Gayunpaman, kung itutuon natin silang lahat kay Tony, maaari nating itaas ang kanyang lakas ng isang antas at maabot niya ang rurok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Ano sa palagay mo?" Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Lindan. Not bad? Not bad. Hanggat maibabalik ni Tony ang kanyang napakalaking strength advantage, hindi mahalaga kung gaano karaming early foundation stage cultivators ang grupo ni Terence. Papatayin natin sila isa-isa. Magandang ideya iyon, matandang Meng. Gayunpaman, pagkatapos ng isang paghinto, agad na umiling si Linden at sinabing, "Ngunit, kahit na totoo iyon, kung tama ang pagkakaalala ko, nakalusot lang si Tony sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon noong nakaraang buwan, at uminom pa siya ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon at likido sa pagtatayo ng pundasyon. Hindi madali para sa kanya na maabot ang tuktok ng yugto ng maagang pagtatayo ng pundasyon sa maikling panahon." Tuwang-tuwa si Tony noong una, iniisip na marami siyang makukuhang benepisyo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Linden, ang kanyang puso ay lumubog sa kaibuturan. Ngayon na kahit ang young master na si Shu ay nagsasabi nito, ang kanyang pangarap na maabot ang pinakamataas na antas ng pundasyon at makapaghiganti kay Terence at sa iba ay isang panaginip lang, hindi ba? Gayunpaman, hindi sumuko si Gavin. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban para sa kanya. "Young Master Shu, alam kong napakaraming mapagkukunan ang namuhunan mo sa amin. Pakiramdam namin ay hindi ka namin mababayaran, kaya magagawa lang namin ang iyong bilin. Ngunit, hindi talaga namin kayang panoorin ang isang lalaking tulad ni Terence na patuloy na napakayabang, o makakaapekto ito sa reputasyon ni Young Master Shu, at hindi kami matutulog ng mapayapa." Oh! 3,415.
Emosyonal at nakakaiyak ang sinabi ni Gavin. Maging si Linden, na isang matalinong tao, ay pansamantalang nalito. Malinaw ang kahulugan ng mga salita ni Gavin, ito ang tanging paraan para harapin si Terence. Kinailangan nilang ihagis ang mga mapagkukunan kay Tony upang maabot niya ang rurok ng maagang foundation stage sa lalong madaling panahon at mabawi ang kalamangan. Kung hindi, kailangan nilang panoorin si Terence at ang kanyang barkada na patuloy na maging mayabang. Sa oras na iyon, hindi lang sila ang mawawalan ng mukha, magiging mukha na rin ni Master Lindan. Kung hindi man lang nila kakayanin ang isang baguhan lang mula sa secular na mundo tulad ni Terence, anong engranding plano ang mayroon sila sa hinaharap? Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin upang mabilis na itaas si Tony, isang eksperto sa pagtatatag ng unang bahagi ng foundation, sa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Kung ang lakas ng taong ito ay malalim at nahawakan na niya ang hadlang sa pagitan ng unang bahagi ng foundation stage at ang rurok ng unang bahagi ng foundation stage, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay lamang ng isang foundation breaking peel. Walang dahilan ng Young Master Shu para mag-alinlangan. Ang problema ay ang taong ito ay nakarating lamang sa foundation establishment, wala pang isang buwan ang nakalipas. Hindi man lang siya umasa sa sarili niyang lakas, sa halip ay sa dalawang-pronged approach ng foundation establishment pills at foundation establishment liquid sa puwersahang rich foundation establishment. Masasabing mas masahol pa ang foundation ni Tony kaysa sa isang ordinaryong eksperto sa pagtatatag ng unang bahagi ng foundation. Kung hindi siya matatalo ni Hernan, na nakarating lamang sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon ilang araw na ang nakakaraan, 2 beses na magkasunod. Sa teorya, dapat ay nagkaroon siya ng maraming mga pakinabang kaysa sa iba pang mga eksperto sa parehong antas, ngunit 2 beses pa lang siyang nakatali kay Hernan. Ito mismo ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Para puwersahang itaas ang isang early stage na eksperto sa pagtatayo ng pundasyon na may mahinang foundation tungo sa rurok ng early stage foundation building realm, bagamat ang background ni Young Master Shu ay hindi ganap na walang magawa, ang mga resources na natupok sa prosesong ito ay sadyang hindi maihahambing sa isang foundation breaking peel lamang. Kung ang mga medicinal peel at resources na kailangan dito ay gagawing espiritual na mga halamang gamot, hindi ito magiging kasing simple ng ilang daang espiritual na piraso ng jade, ngunit hindi bababa sa 1,000 piraso ng espiritual na jade. Sa napakalaking halaga, kahit na ang isang young master na tulad ni Lindan, na may malalim na background, ay tiyak na makaramdam ng sakit sa puso hanggang sa punto ng pagsusuka ng dugo kapag naubos niya ito. Bukod dito, kung mayroon talaga siyang napakalakas na tableta na maaaring puwersahang tumaas ang antas ng isang tao, bakit hindi niya ito itago para sa kanyang sarili? Bakit niya ito ibinigay kay Tony, isang subordinate na hindi man lang maituturing na trusted aide? Gayunpaman, sa pagtingin sa sabik na mga ekspresyon ni Gavin at ng iba pa, si Linden ay, pagkatapos ng lahat, isang young master. Kung tatanggihan niya ang mga ito ng direkta, pakiramdam niya ay medyo nakakahiya. Kung tutuusin, totoo naman ang sinabi ni Gavin. Kung hindi sila nag-iisip ng paraan upang madagdagan ang lakas ni Tony, magiging napakahirap na parusahan si Terence at ang kanyang grupo ng mga idiot, kahit na sa tamang mga channel. Sa harap ng ganap na lakas, gaano man katalino si Gavin, hindi niya kayang kunin ang lugar ni Tony. Gaano man katalino ang kanyang plano, sa huli, kahit ang kanyang dalawang alipin ay hindi kayang pangalagaan si Terence, lalo pa si Terence. At kung hindi ito ang huling paraan, ayaw ni Linden na gumamit ng paraan tulad ng pagkuha ng isang tao na pumatay kay Terence. Kahit na ang pamamaraang ito ay simple at direkta, mag-iiwan pa rin ito ng ilang ebidensya. Kung ang tagapagpatupad ng batas hall ay sumisinghot ng anumang mga pahiwatig, pagkatapos ay ang kanyang buhay ay tapos na. Hindi sulit na kumuha ng ganoong panganib na harapin si Terence bago pa masangkot ang mga pangunahing benepisyo. Ang pinakamakatotohanan at maaasahang paraan ay ang hayaan si Gavin na makitungo sa kanya.
Pagkaraan ng mahabang panahon na pag-alinlangan, sinulyapan ni Linden ang mukhang nakakaawa na si Tony bago bumaling kay Gavin at sinabing, sa kasalukuyang kalagayan ni Tony, kung gusto nating pilitin siyang umaban sa susunod na antas, tiyak na hindi gagana ang mga ordinaryong table tasks. Kung talagang gusto nating gawin ito, sa palagay ko maaari lang nating subukang gumamit ng ilang hindi sikat na mga recipe. Ano sa palagay mo, Lumang Meng? Isang malabo at malamig na recipe. Saglit na natigilan si Gavin bago siya tumango ng paulit-ulit. Young Master Shu is wise. I actually think so too. Imposibleng makamit ang effect na kailangan natin sa ordinaryong pills. Natarante si Tony na nakikinig sa usapan ng dalawa. Wala siyang ideya kung ano ang tinatawag na unorthodox cold fangs. Ang alam lang niya ay parang pumayag si Young Master Shu, at lihim pa rin siyang masaya. Gayunpaman, hindi nila alam na ang anumang tinatawag na unorthodox na pamamaraan ay nangangahulugan na hindi ito isang ordinaryong landas. Alam ng lahat na sa usapin ng paglilinang, gaano man kaingat ang isang tao, hinding-hindi maaaring maging masyadong maingat. Ang isang maling hakbang ay nangangahulugan ng isang maling hakbang pagkatapos ng isa pa. Ang mga panganib na kasangkot ay hindi dapat biro. Sa katunayan, parehong alam ito ni Linden at Gavin. Sa background ni Young Master Shu, kung talagang gusto niyang tulungan si Tony na mag-level up sa lahat ng bagay, mayroon siyang mas maaasahang paraan. Halimbawa, ang Golden Core Plus The Foundation Breakthrough Pill ni Terence ay maaaring magpapataas ng kanyang lakas sa maikling panahon ng walang anumang side effect. Nabigo man siya, walang panganib. Kahit na ang Young Master na si Shu ay maaaring hindi makakuha ng isang foundation building golden elixir, maaari rin siyang kumuha ng iba pang elixir upang palitan ito. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga elixir na ito ay lubhang mahalaga. Kahit na gumastos siya ng libu-libong espiritual na jade, maaaring hindi niya ito mabili. Kahit na mayroon si Young Master Shu, hindi niya ito ibibigay kay Tony. Bukod dito, kahit na ang Young Master na si Shu ay tunay na napakamatuwid at sapat na mapagbigay upang mag-alok ng isang tableta ng antas na ito, imposibleng mahulog ito sa mga kamay ni Tony. Matagal na sana itong inagaw ni Gavin sa kanya, kaya bakit niya ito iiwan sa isang taong kasing tanga ni Tony? Walang libreng tanghalian sa mundo. Napakatanga ni Tony na maniwala na ang Young Master Shu at Gavin ay talagang magbibigay sa kanya ng napakalaking benepisyo. Siguradong bulag siya. Nang makitang walang pagtutol si Gavin, hindi pinansin ni Young Master Shu ang reaksyon ni Tony at agad na nagsabing, kung gayon, gawin natin ito sa ganitong paraan. Nagkataon lang na mayroon akong isang Meridian Heart-Shattering Pill sa aking koleksyon. Ibinigay ito sa akin ng isang high-level na alchemist ilang taon na ang nakalilipas. Basta't gamitin mo ito ng maayos, sapat na iyon para itaas ang iyong antas. Kaya ito ang Meridian Heart-Shattering Pill. Naningkit ang mga mata ni Gavin sa narinig. Narinig na niya ang tabletang ito nang nagkataon. Ito ay isang tableta na may epekto sa langit, ngunit sa parehong oras, ito ay isang tableta na nagpang-inag sa mga tao sa takot. Gaya ng sinabi ni Young Master Shu, ang elixir na ito ay may epektong nakakalaban sa langit ng puwersahang pagtaas ng lakas ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon ng isang antas. Gayunpaman, kasabay nito, mayroon din itong side effect na nagpamanhid ng anit ng mga tao. Iyon ay, pagkatapos uminom ng elixir na ito, ang isang tao ay magdurusa ng isang oras na nakakasakit ng puso araw-araw sa hating gabi at tanghali. 3,816. Ano ang pakiramdam ng nadurog ang kanyang puso? Noong nakaraan, walang nakakaalam na kapag ang puso ay nadurog, kahit ang pinakamakapangyarihang magsasaka ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, mula nang ipakilala ang Meridian Heart-Shattering Pill, ginawa nito ang buhay na karanasan ng ganitong uri ng heart-shattering pain na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos ubusin ito, bago makalusot sa susunod na antas, ang isa ay magduso lamang. Kung mananatili silang stagnant habang buhay, magiging malaya lang sila kapag tuluyan na silang namatay. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang Meridian Heart-Shattering Pill ay isang out-and-out self-abusing pill.
Kahit na ang mga epekto nito ay mas mahiwaga at makalangit, walang maglalakas loob na gamitin ito dahil sa napakalakas na epekto. Kapag natupok, ang mga kahihinatnan ay magiging napakapangit na isipin. Ang lumikha ng pil na ito ay isang henyong alchemist, at sinabing ang kanyang talento sa alchemy ay lubhang nakakabigla. Hindi siya mas mahina kaysa sa banal na alchemist at medikal na si Saint Zhang Liju. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Liju ay ang henyong ito ay hindi kailanman nakilala ng mundo ng mga practitioner. Dahil gumawa siya ng lahat ng uri ng kakaibang mga recipe, na-classify pa siya bilang isang heretic practitioner. Siya ay tinugis ng mga matuwid na sekta, at ang tanging magagawa niya ay magtago mula sa kanila sa buong taon. Hanggang isang araw, ang kanyang asawa, na matagal nang kasama niya, ay kinubkob at pinatay ng mga magsasaka ng matuwid na landas. Gayunpaman, dahil sa kanyang kawalan ng lakas, tanging nakikita na lamang niya ang kanyang asawa na mamatay ng walang magawa. Pagkatapos ng araw na iyon, opisyal na sumali ang henyong alchemist na ito sa kampo ng mga masasamang magsasaka. Upang ipaalala sa kanya na hindi niya dapat kalimutan ang kahihiyan ng pagtitiis ng mga paghihirap at pagdurusa, at kasabay nito, upang mabilis na mapabuti ang kanyang lakas, ginawa ang Meridian Heart-Shattering Pill. Gayunpaman, bagamat ang mga epekto ng Meridian Heart-Shattering Pill ay nakakatakot sa langit at ang mga side effect nito ay nakakagulat, ang recipe nito ay bihirang i-circulate sa merkado, at napakakaunting mga alchemist ang makapagpino nito. Ang reputasyon nito ay malayong tumugma sa mga epekto nito na lumalaban sa langit, at ito ay ipinakalat lamang sa napakaliit na bilang ng mga alchemist at mga taong may sapat na kaalaman. Kung hindi dahil sa isang pagkakataong makatagpo, kahit na ang isang makaranasang kasama tulad ni Gavin ay maaaring hindi pa narinig ang pangalan nito, lalo na ang isang baguhan tulad ni Tony. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa natatanto ni Tony ang nakatagong panganib. Pinagpapantasyahan pa rin niya na ang pangalang Meridian Heart-Shattering Pill ay kahangahangang tunog. Hindi kaya pagkatapos gamitin ang tabletang ito, maaari niyang durugan ang puso ng isang tao sa isang simpleng galaw. Higit sa lahat, maaari pa nitong pilitin na mapataas ang lakas ng isang tao ng isang antas. Napakagandang medicinal pill. Matanda Meng, walang problema kung ibibigay mo ang mahalagang Meridian Heart-Shattering Pill na ito kay Tony, tama ba? Tanong ulit ni Lindan. Alam niya ang lahat tungkol sa mga side effect ng Meridian Heart-Shattering Pill, at kaya kahit alam niyang napakabihirang nito, hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit sa puso. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito gagamitin sa kanyang sarili, at ito ay isang collectible value lamang sa kanyang mga kamay. Kung magagamit niya ito para tanggalin si Terence, kung gayon ito ang pinakamaganda. Kung masisira ba ang buhay ni Tony matapos itong kunin, hindi ito sa kanyang pagsasaalang-alang. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata niyang Master Shu, si Tony ay hindi kahit isang maliit na kapatid. At most, chess piece lang siya. Dahil siya ay isang piraso ng chess, natural na hindi niya kailangang isaalang-alang ang karapatang pantao. Kung sisirain niya ito pagkatapos gamitin, hahanap na lang siya ng iba. Gayunpaman, iba si Gavin. Hindi lang nakababatang kapatid si Tony, kundi magkamag-anak din sila. Kung mamasdan niya si Tony na tumalon sa apoy nang walang sinasabi, hindi lang siya ang sisisihin ni Tony sa hinaharap, kundi mahihiya rin siyang bumalik sa kanyang bayan. Itinuring niyang Master Shu si Gavin na may malaking kahalagahan, kaya sa panahong tulad nito, kailangan niyang humingi ng opinyon ni Gavin. Ito. Hindi maiwasan ni Gavin na mag-alinlangan. Isinantabi ang katotohanan na si Tony ay kanyang kamag-anak, siya pa rin ang kanyang pinakatapat na tagasunod. Gaano man ang black-bellied na si Gavin, kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang sariling reputasyon. Pagkatapos ng lahat, kung si Tony ay nahulog sa kanyang bitag, sino ang handang magtrabaho para sa kanya kung ang balitang ito ay lumabas? Gayunpaman, habang nag-aalangan si Gavin, si Tony, ang walang kaalam-alam na partido, ay sabik na tumalon at nagkusa na mag-alok ng kanyang tulong. Young Master Shu, kaya ko. Kasabay nito, palihim na hinatak ni Tony ang manggas ni Gavin, sinenyasan itong mabilis na pumayag. Hindi alam ni Gavin kung matatawa o maiyak.
Ang kasabihang, ang mangmang ay walang takot, ay ganap na tama. Siya ay nag-alinlangan para sa isang pambihirang sandali dahil sa kabaitan, ngunit si Tony ay sabik na tumalon sa hukay ng apoy na hindi man lang niya napigilan. At sa pagtingin sa sitwasyong ito, kung hindi siya mabilis na sumang-ayon sa kanyang ngalan, maaaring isipin niya na hinaharangan niya ang kanyang daan patungo sa pag-unlad, at magdaramdam siya ng sama ng loob ng walang dahilan. Umalis na walang pagpipilian, tumango si Gavin kay Linden at sinabing, "Salamat sa iyong gantimpala, Young Master Shu." "Salamat, Young Master Shu, para sa iyong mapagbigay na gantimpala." Sumunod naman si Tony at nagpasalamat sa kanya na puno ng saya ang mukha. Napailing na lang si Gavin dito. Alam niya na hanggat ipinaliwanag niya ang mga taya, gaano man kawalang utak si Tony, hinding-hindi siya magmamadaling uminom ng tabletang ito, ngunit ano ang masasabi niya sa sitwasyong ito? Hindi sa banggitin ang anumang bagay, ang katotohanan na ang young master na si Shu ay nakatingin sa kanya ng may pag-iimbot mula sa gilid ay naging mahirap para kay Gavin na magsalita ng detalyado. Pagkatapos ng lahat, nang banggitin ni Young Master Shu ang Meridian Heart-Shattering Pill na ito, kasalanan nila iyon. Kung sila ay magiging mapili at tatangjing makipagtulungan ngayon, saan nila ilalagay ang mukha ni Young Master Shu? Sa isang banda, si Tony ang tulala na nagmamadaling tumalon sa mismong fire pit, at sa kabilang banda, kailangan niyang isaalang-alang ang mukha ni Young Master Shu. Kaya para kay Gavin, ito lang ang napili niya. Kung magdaramdam man o hindi si Tony ng sama ng loob sa kanya sa hinaharap, wala na iyon sa saklaw ng pagsasaalang-alang ni Gavin. Sariling ideya ni Tony na tumalon sa bitag na ito. Si Gavin ay hindi pa nakapagbigay ng lakas ng loob, kaya pagdating ng panahon, hindi siya ang dapat sisihin. Okay, yun lang. Babalik ako at hahanapin ko. Sa loob ng 2 araw, may magpapadala ako dito nitong Meridian Heart-Shattering Pill. Matandang Meng, tulungan mo rin si Tony na ihanda ito. Ang epekto ng pill na ito ay heaven-defying, ibig sabihin, napaka-overbearing ng efficacy nito. Kung hindi tayo maghahanda ng maaga, baka nasa panganib tayo. Utos ni Lindan. Ang mga salitang ito ay hindi mali, ang mga medicinal pill ay isang uri ng gamot, ang mga medicinal properties nito ay higit na mas mahusay kaysa sa anumang uri ng gamot, kahit na ito ay foundation stage golden pill, ang ganitong uri ng mild, walang side effect na medicinal pill, dahil ang mga medicinal properties nito ay masyadong malakas, kung hindi nababagay sa estado at padalos-dalos itong inumin, ito ay napakadaling madagdagan ng gamot, maging isang magandang tableta sa kalaunan. Lason na nagbabanta sa buhay. 3,817. Para sa isang unorthodox medicinal pill tulad ng Meridian Heart-Shattering Pill, ang isa ay kailangang maging mas maingat sa pag-inom nito. Anong uri ng konsepto ang baliwalain ang pundasyon ng lakas ng isang tao at pilit na itaas ang lakas ng isang tao sa isang antas? Kahit na ito ay isang foundation stage na gininto ang core, maaari lamang nitong hayaan si Terence na hawakan ang pader ng tuktok ng maagang foundation stage. Hindi ito maaaring hayaan siyang maging peak early foundation stage master ng biglaan. Mula sa aspetong ito, ang mga epekto ng Meridian Heart-Shattering Pill ay mas mataas pa sa foundation stage golden core. Kahit na hindi niya isinaalang-alang ang mga side effect ng heartbreaking na sakit, ang nangingibabaw na epekto ng pag-level up ng mag-isa ay sapat na upang malaman ang mga nakatagong panganib. Hindi banggitin na ang kasalukuyang estado ni Tony ay isa sa malubhang pinsala. Kung pahihintulutan siyang uminom ng Pildores ng walang anumang paghahanda, hindi niya mararanasan ang sakit ng wasak na puso, lalo pa ang pag-usad sa rurok ng maagang foundation stage. Kailangan niyang direktang mag-ulat sa underworld. Bagamat hindi matalinong tao si Tony, mayroon pa rin siyang sentido komon. Nang marinig niya ang mga salita ni Linden, naisip niya na nag-aalala ito sa kanya. Agad siyang lumuha ng pasasalamat at sinabing, "Young Master Shu, masyado kang nagmamalasakit sa iyong mga nasasakupan. Isa lang itong pagpapala na hindi na maaayos sa loob ng ilang buhay na makapagtrabaho sa ilalim mo." Gayunpaman, hindi nababahala si Young Master Shu tungkol sa buhay o kamatayan ni Tony. Mas nag-aalala siya kung ang Meridian Heart-Shattering Pill ay mauubos.
Bagaman nakakatakot ang mga side effect ng Meridian Heart-Shattering Pill, isa pa rin itong napakabihirang tableta. Bukod dito, ang mga epekto nito ay talagang masasabing hindi makalangit. Hindi man ito kinuha mismo ni Linden, makaramdam pa rin siya ng kaunting sakit sa puso kung ito ay nasasayang nang hindi nagpapakita ng epekto nito. Patungo sa walang utak na pagpapakita ng katapatan ni Tony, napaikot lamang ni Linden ang kanyang mga mata ng walang imak. Ang isang tanga na tulad mo na tumulong sa pagbilang ng pera pagkatapos na maskam ay hindi karapat-dapat na maging subordinate ko. Sa pinakamahusay, ikaw ay mas tulad ng Kanyen Kumpay. Nakangiti lang si Gavin sa gilid. Tumingin siya kay Tony na may habag at kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin sa pagkawala ng pinsan na walang utak. Si Terence at ang iba pa ay naghihinala habang pinapanood ang grupo ni Linden at Gavin na nagbubulungan sa isa't isa. Ano ang ginagawa ng mga lalaking ito sa oras na ito? Ito ay isang natural na pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, si Young Master Shu ang taga-suporta ng grupo ni Gavin. Ngayong wala nang magagawa si Gavin sa kanila, ang tanging pagpipilian niya ay humingi ng tulong kay Young Master Shu. Boss, bakit hindi natin hulaan at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ng mga taong ito? Hindi nag-alala si Hernan habang nakangiti siya kay Terence at sa iba pa. Medyo maganda ang mood niya kamakailan. Matapos makipaglaban kay Tony ng 2 beses na sunod-sunod, pareho silang malubhang nasugatan. Siya ay mabilis na umangkop sa lakas ng maagang yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon at ang kanyang lakas ay ganap na naging matatag. Kung hindi niya nakipaglaban si Tony hanggang sa kamatayan, kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating buwan o higit pa para maabot ang antas na ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Pero ngayon, ilang araw na lang niya nagawa. Hindi katakatakang masama ang loob niya. Tumawa ang nakatatandang kapatid at sinabing, sa aking palagay, ang nakatatandang kapatid na si Meng at ang iba ay maaaring gustong uminom ng ilang mga pildores tulad ng panghuli na gininto ang tableta. Sa kasalukuyang sitwasyon, maliban sa Ultimate Golden Pill, na agad na makapagpapalakas ng kanilang lakas, wala silang magagawa sa Junior Brothers sa pamamagitan ng pag-asa lamang kay Tony. Ang limitasyon ng Golden Core ay maaaring tumaas ang lakas ng isang tao sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, kahit na sila ay parehong maagang eksperto sa pagtatatag ng foundation, hindi na kayang talunin ni Hernan si Tony, na kumuha ng Golden Core limit. Bukod dito, mayroong hindi bababa sa 3 araw na buffer sa pagitan ng bawat round ng hamon, kaya hanggat ang plano ay nasa lugar, ang mahinang panahon ng Golden Core limit ay maiiwasan. Sa pangunawa ng mapait na nakatatandang kapatid, ito na ang pinakamagandang solusyon na naiisip niya. Sa katunayan, ito ay talagang magagawa, at ang presyo ay hindi mataas. Ito ay presyo lamang ng isang limitasyon Jindan. Randolph at si Hernan ay parehong sumang-ayon sa sinabi ng kanilang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, ngunit umiling si Terence, malalim ang iniisip. Kung si Gavin lang mismo, hindi magiging kakaiba para sa kanya na gumamit ng Ultimate Golden Core. Ngunit ngayon na kahit ang Young Master na si Linden ay lumitaw, kung limitado pa rin siya sa Ultimate Golden Core level, ito ay masyadong maliit at parang hindi sa kanyang estilo. Sa aking palagay, kung ano ang kanilang pinaplano ay tiyak na hindi kasing simple ng ilang antas ng Y. Dapat silang magkaroon ng ilang antas ng hamon. Tama na. Mas may sense ang mga sinabi ni Junior Brother Lin. Sabay-sabay na tumango ang kahabag-habag na senior na kapatid at ang iba pa. Ito ay tulad ng sinabi ni Terence. Bagamat maaasahan ang ideya ng kanyang nakatatandang kapatid, ito ay mula lamang sa pananaw ni Gavin. Sa background ni Gavin, ginawa na niya ang kanyang makakaya para tulungan si Tony na makuha ang Ultimate Golden Core. Gayunpaman, hindi niya isinaalang-alang ang katotohanan na mayroong Young Master Shu sa likod niya. Para sa isang taong ka-level ni Linden, ang tunay na gininto ang core ay halatang paglalaro ng bata. Kung ito ay tungkol lamang sa isang Ultimate Golden Core, sa kanyang katayuan, paano niya ito napag-usapan kay Gavin at sa iba pa ng ganoon katagal? Dagdag pa, malinaw na nakita ni Terence at ng iba pa ang pag-aalinlangan ni Linden sa simula.
Anong uri ng malaking bagay para mag-alinlangan ang isang young master show na tulad niya? Kung ganoon, kailangan nating mag-ingat laban sa kanila. Kung hindi, kahit hindi tayo makitungo ni Tony, mahuhuli pa rin tayo sa mga pagkana ni young master show at Gavin. Randolph na may seryosong ekspresyon. Tumango si Terence. Tama, ngunit hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Haharapin natin ang anumang dumating sa atin. Sa huli, lakas ang paraan. Si Gavin ay nasa ilalim lamang niya. Si Gavin, isang early stage foundation stage cultivator. Ito ay isang katotohanan na walang mababago. Hehe, I really hope that Tony this trash will fast eat some awesome medicinal pill bago ako hamanin. Kung hindi, sa kanyang kaawa-awang lakas ng loob, malamang na hindi na siya maglalakas loob na hamanin ako muli sa buhay na ito. Napangiti si Hernan. Bagamat pareho silang nakaranas ng matinding pagkatalo, para kay Hernan, na nagtagumpay lamang sa pagtatayo ng kanyang foundation ilang araw na ang nakakaraan at nasa isang malaking kawalan sa mga diskarte sa martial arts, ito ay walang pinagkaiba sa pagkapanalo laban sa isang mas malakas na kalaban. Para kay Tony, na orihinal na may ganap na kapangyarihan, malamang na may naiwan na anino sa kanyang puso. Kung hindi siya gagawa ng isang malaking tagumpay sa kanyang lakas, magiging napakahirap para sa kanya na magkaroon ng kumpiyansa na harapin muli si Hernan, lalo pat talunin siya at hugasan ang kanyang kahihiyan. Teka lang, naniniwala akong hindi ka nila pababayaan. Bahagyang ngumiti si Terence. Kasama ang young master na si Linden, ganap na mahulaan ni Terence na ang mga bagay ay hindi magiging ganoon ka-simple, ngunit sa kanyang pananaw, walang dapat ipag-alala. 3,818. Hindi pa banggitin na ang kanyang nakatagong lakas ay hindi isang bagay na maaaring pantayan ni Tony, ngunit ang dalawang especially iya, sina Chengmin at Leandro, ay sapat na para sa kanya upang mapangunahan ang maraming bagay. Natural na hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa tinatawag na mga sabwatan. Sa ikalimang round ng Newcomer Challenge, dahil sa pagdating ni Ling Chongshu at ng kanyang team, bawat laban ay napuno ng amoy ng pulbere, ngunit walang masyadong twists at turns. Sa huli, muling natalo ni Chengmin ang challenger. Para naman kay Terence, ang publicly acknowledged no. Isang newbie, siya ay isang bystander lang sa buong round. Nang matapos ang hamon, naghiwa-hiwalay ang mga bagong miyembro. Gayunpaman, hindi maganda ang hitsura ni Chengmin, na nanalo lang sa isang laban at nakakuha ng maraming puntos. Hindi siya bumalik sa kanyang tirahan sa kuweba tulad ng ibang mga bagong miyembro. Sa halip, dumiretso siya kay Gavin, ang kanyang senior in charge. Siya ang kanyang tunay na tagapagtaguyod sa pangalan. Senior Kuya Mold, patungkol sa grupo ni Terence, may naiisip ako, I wonder if I can report it to you. Sinadya ni Chengmin ang isang ngiti habang naglalakad sa gilid ni Gavin. Oh! Chengmin, ano ang nasa isip mo? Sabihin mo sa akin. Napukaw ang interes ni Gavin nang marinig niyang may kaugnayan ito kay Terence. Gayunpaman, si Tony, na nasa tabi niya, ay pumulupot sa kanyang mga labi sa panghahamak. He's just a heaven-class peak face, ano kayang idea niya? Sa papel lang siya nagsasalita, nagsasayang ng oras. Bagamat nasugatan pa rin si Tony, ang kanyang enerhiya ay ganap na naiiba mula sa dati pagkatapos ng nangyari ngayon. Siya ay lubusang nalubog sa kagalakan ng pagiging isang peak early foundation stage master, at ang isang sky class full master na tulad ni Chengmin ay wala sa kanyang paningin. Nang marinig ito ni Chengmin, hindi niya maiwasang magmura ng malakas. Damn you, Tony. Kung hindi mo kinuha ang foundation building liquid mula sa Linden kasama ang foundation building elixir, ang isang tulad mo ba ay matagumpay na nakapagtayo ng iyong foundation? Kung iisipin, sa panahon ng paglilitis sa pamamagitan ng apoy sa likod ng bundok, kung hindi ko isinakripisyo ang aking mga espiritong halamang gamot at tiniis ang lahat, malamang na hindi mo pa makukuha itong foundation building pill. Ngayon, may mukha ka pang kutsain dahil sa mababang lakas ko. Napakawalandian ng taong ito. Gayunpaman, pinigilan ni Chengmin ang kanyang galit at hindi pinansin ang sarkastikong pahayag ni Tony. Nilinggan niya si Gavin at sinabing, Senior Kuya Mold, nakita mo na.
Ang gang ni Terrence ngayon ay may 3 maagang foundation stage cultivators, samantalang si Boss Tony lang ang meron tayo. Kung magpapatuloy ito, mas lalo lang lumaki ang pagitan natin. Kaya sa tingin ko ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makahanap ng taong makakasama ng pressure kay Boss Tony na magkaroon ng pagkakataong makabawi kay Terrence. Inisyatiba. Natahimik si Gavin. Lahat sila ay matalinong tao, at habang hindi ito sinabi ni Chengmin ng malakas, malinaw ang kahulugan. Gusto niyang maging katulad ni Tony at tumindig laban sa grupo ni Terrence. Kung ito ay isang mainit na ideya lamang, si Gavin ay walang masasabi, ngunit si Chengmin ay hindi isang walang utak tulad ni Tony. Sa kanyang kasalukuyang lakas bilang isang peak sky class, imposibleng hamanin niya ang grupo ni Terrence ng 3 early stage foundation stage cultivator. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Ang susi sa mga salita ni Chengmin ay ang gusto niyang maging isa na makakasama sa pasanin ni Tony, at ang saligan ay kailangan niyang magkaroon ng lakas. At least, kailangan niyang maging early stage foundation building expert. Kung gusto niyang makapasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa maikling panahon, kailangan niyang magkaroon ng kombinasyon ng mga gamot na panggamot. Hindi pa banggitin ang kombinasyon ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon at likido sa pagtatayo ng pundasyon tulad ng kay Tony, kahit isang tableta para sa pagtatayo ng pundasyon ang pinakapangunahing. Ito ang pinagkakaabalahan ni Gavin. Sa mga tuntunin ng lakas at katapatan, si Chengmin ay sapat ng kwalipikado sa kanyang opinyon. Karaniwan, ang pagbibigay sa kanya ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay hindi magiging malaking bagay. Gayunpaman, ang problema ay wala siyang anumang table task sa pagtatayo ng pundasyon sa kamay. Para sa isang young master na tulad ni Linden, isang foundation building pill lang ay wala sa kanyang paningin. Kahit na ito ay isang foundation building elixir na hindi mabibili sa palengke, makukuha niya ito sa simpleng pagtatanong. Ngunit para kay Gavin, hindi ganoon kadaling harapin ang usaping ito. Bagamat siya ang nakatataas na disipulo na namamahala sa mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion at namamahala sa pamamahagi ng iba't ibang benepisyo para sa mga bagong dating, ang mga mapagkukunang nasa kanyang mga kamay ay hindi kailanman kasama ang mga mapagkukunang may mataas na grado tulad ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Dapat itong malaman na sa mga unang taon, dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ang malugod na bagong pavilion ay hindi nagbigay ng mga table task sa pagtatayo ng pundasyon para sa mga bagong dating. Kung gusto ng mga bagong dating na makapasok sa pundasyon ng gusali, ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay ang cultivation cave at ilang spirit jade na nakatalaga sa kanila. Ang foundation building elixir, sa kabilang banda, ay isang benepisyo na lumitaw lamang sa mga nakaraang taon, at ang dami ay lubhang limitado. Ito ay kadalasang nakalaan para sa iilang pinakanamumukod tanging mga bagong dating sa huling sandali. Ngayong taon, dahil sa espesyal na pangangalaga ni Zhang Liju, ang banal na alchemist ng malayong gitnang isla, na-double ang pamamahagi ng 3 malalaking pavilion ng mga table task sa pagtatayo ng pundasyon sa malugod na bagong pavilion. Ito ang dahilan kung bakit nangyari ang fenomeno ng foundation building pills na iginawad sa unang buwan ng Back Mountain Trial Test. Ito ay isang bagay na hindi maisip sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, hindi sapat ang katayuan ni Gavin upang makagambala sa pamamahagi ng mga tabletang ito sa pagtatayo ng pundasyon. Simple lang ang dahilan, isa lamang siyang senior steward at malayong kwalipikado. Sa buong Welcome New Pavilion, 2 lang ang may karapatang magsalita tungkol sa pamamahagi ng mga foundation building pills na ito. Ang isa ay ang pinuno ng pavilion na si Yunfeng, at ang isa ay ang pinuno ng vice pavilion na si Stuart. Sa orihinal, ayon sa mga patakaran, ang ikatlong pavilion master ay mayroon ding tiyak na karapatang magsalita, ngunit si Baron ay matagal nang naging lubusang marginalized, at malapit na siyang ma-kick out, kaya natural na hindi siya isinasaalang-alang. Kung pinalitan na ni Gavin si Baron bilang ikatlong pavilion master, kung gayon dahil sa young master na si Shu sa likod niya, maaari siyang makibahagi sa pamamahagi ng mga table task para sa pagtatayo ng pundasyon. Sa kasamaang palad, wala pa siya sa ganoong posisyon.
Ang pamamahagi ng mga table tasks sa pagtatayo ng pundasyon ay walang kinalaman sa kanya mula sa simula hanggang sa katapusan, at bilang isang dalubhasa na malapit nang makapasok sa gitnang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, wala siyang anumang mga table tasks sa pagtatayo ng pundasyon na hindi niya kailangan. Ano kayang gagawin niya? Gayunpaman, kung tatanggihan ni Gavin ang kahilingan ni Chengmin at sasabihing wala siyang kapangyarihan, medyo hindi ito makatwiran. Ito ay hindi dahil natagpuan niya ang kanyang konsensya, ngunit dahil marami siyang malalim na alalahanin. Not to mention na masisiraan siya ng mukha kapag ginawa niya ito sa harap ng kanyang nakababatang kapatid. Ang pangunahing punto ay na kung ang mga salitang ito ay kumalat, ito ay isang malaking dagok sa kanyang prestihiyo bilang ang pinakamatandang kapatid na namumuno. Pagkatapos ng lahat, bukod kay Tony, si Chengmin ang unang bagong recruit na sumali sa kanyang koponan. Kung ikukumpara sa iba pang bagong recruit, halatang mas malakas si Chengmin. Bukod dito, nagsumikap si Chengmin ng walang anumang reklamo. Kahit na hindi siya gumawa ng anumang malaking kontribusyon, hindi bababa sa kanyang inilagay ang kanyang dugo, pawis, at luha. Si Gavin ay ang senior manager ng Green Cloud Pavilion. Siya ay isang karapat-dapat na big boss sa mata ng mga bagong disipulo. Kung hindi man lang niya matugunan ang ganoong kaunting kahilingan mula kay Chengmin, paano siya magkakaroon ng mukha para pamunuan ang iba pang mga bagong disipulo? 3,819. May kinikilingan, walang silbi, masama, at walang utang na loob. Sa sandaling kumalat ang mga chismis na ito, ang mga puso ng kanyang mga nasasakupan ay magkakalat, at magiging napakahirap na tipunin silang muli. At kung kahit ang mga bagong subordinate na ito ay hindi na sineseryoso ang kanyang mga salita, ano ang pagkakaiba niya, ang tinaguri ang pinakamatandang senior steward, at isang transparent at marginalized na tao tulad ni Gavin. Alam ni Gavin na kahit na nagawa niyang mapalapit kay Linden, kailangan pa rin niya maging malakas para pahalagahan sa hinaharap. Ang lakas na ito ay hindi lamang tumutukoy sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga bagong underling sa ilalim niya. Ang mga taong ito ang pundasyon ng kanyang tagumpay sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi maaaring tanggihan ni Gavin si Chengmin ng ganoon lang. Kahit na wala siyang anumang table task sa pagtatayo ng pundasyon, dapat siyang magbigay ng makatwirang sagot. Pagkaraan ng mahabang panahon na pag-alinlangan, sa wakas ay sinabi ni Gavin, "Chengmin, lubos akong nalulugod na mayroon kang ganoong pag-iisip. Gayunpaman, nakakalungkot na wala akong anumang table task para sa pagtatayo ng pundasyon. Kung hindi, hindi ko na kailangan pang magtanong. Matagal ko na sana itong naibigay sa iyo, hindi ba?" Nadurog ang puso ni Chengmin sa mga salita siya ay lihim na naging especially iyan ni Terence, ngunit ang ideya na sinabi niya kay Gavin tungkol sa pagpasok sa foundation stage ay totoo. Bilang isa sa nangungunang 5 bagong disipulo ng pavilion, ang iba pang 4 ay nasa unang bahagi ng foundation stage. Siya, si Chengmin, ang tanging nahihirapan pa rin sa tuktok ng Sky Class, at wala man lang siyang makitang pag-asa. Ito ay isang pagpapahirap sa kanya. Bagamat kinailangan niyang maging low profile dahil sa awayan ng dugo, may limitasyon ito. Kung napanood lang niya ang isang tao sa paligid niya na hindi kasing talino niya na matagumpay na nakagawa ng pundasyon habang siya, si Chengmin, ay nanatili sa tuktok ng Heaven Class, hindi siya magiging low profile, magiging tulala siya. Sa makatuwid, si Chengmin ay talagang sabik na makapasok sa lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Bukod dito, hindi siya humingi ng marami, isang tableta lamang sa pagtatayo ng pundasyon. Bilang especially iyan ni Terence, si Chengmin dapat ang humihingi ng tulong kay Terence, ngunit hindi nagtagal mula nang sumali siya kay Terence. Maliban sa pagpapadala ng ilang intelligence report, hindi niya akalaing may nagawa siya para kay Terence, at wala siyang anumang merito. Sa mahigpit na pagsasalita, sumama siya kay Terence dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang buhay pagkatapos mabaigo ang kanyang palihim na pag-atake. Hindi niya ito kusang loob, at ang pagpapabuhay sa kanya ni Terence ay isa ng malaking pabor. Wala siyang mukha para tanungin si Terence ngayon. Sa paghahambing, ang grupo ni Terence ay nasa isang magandang posisyon, at si Gavin ay nangangailangan ng isang tao upang ibahagi ang pressure sa kanya.
Nais ni Chengmin na gamitin ang pagkakataong ito para humingi kay Gavin ng isang foundation pill, isinasaalang-alang ang kanyang mga nakaraang kontribusyon at ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na si Gavin ay walang ganoong intensyon. Bagamat sinabi niya na wala siyang anumang table task para sa pagbuo ng pundasyon, malamang na totoo ang pangungusap na ito. Pero kung wala siya, wala ba siyang maisip na paraan? Kailangang malaman ng isa na si Tony, na siya ring subordinate ng senior disciple na namamahala, ay nakaubos ng malaking halaga ng mga bihirang gamot na table task. Hindi pa banggitin ang foundation building pills at base building liquid, ginamit pa niya ang grade 4 Great Recovery Pill, na kilala bilang isang Nagel iligtas buhay na divine pill, at dalawa sa kanila. Handa siyang gumastos ng napakaraming pera para kay Tony, na isang walang kwentang piraso ng putik. Gayunpaman, ayaw niyang ibigay ang isang foundation building pill sa kanyang parehong tapat na nakababatang kapatid kahit nasa nakaraan. Masyadong nakakagigil ang ganitong pag-uugali. Mabuti na lang at matalino siya para palihim na maging especially iyan ang amo ni Terence. Kung hindi, bulag talaga siya kung kailangan niyang sundan ang likod ni Gavin. Nang makita ang pagkabigo sa mukha ni Chengmin, alam ni Gavin na hindi niya mapangangatwiran ang kanyang mga aksyon. Pinag-isipan niya iyon at idinagdag, bagaman wala akong hawak na table task para sa pagtatayo ng pundasyon, espesyal na inihanda ko ang 3 set ng mga spirit herbs at materyales para sa iyong paggawa ng foundation building pills, Chengmin. Ibibigay ko ito sa iyo kapag bumalik tayo mamaya. Basta't makahanap ka ng alchemist na tutulong sa iyo, not to mention 1 foundation building pill, kahit 3 foundation building pills ay sapat na para masira mo ang pundasyon para sa akin. Natigilan si Chengmin. Noong una, naisip niya na sa wakas ay natagpuan na ni Gavin ang kanyang konsensya. Gayunpaman, sa pagtatapos ng kwento, si Gavin ay talagang nagbigay sa kanya ng mga materyales at hiniling sa kanya na maghanap ng isang alchemist upang gumawa ng mga table task mismo. Ano ito? Ang Foundation Elixir ay isang napakabihirang elixir para sa Sky Class Full Masters na tulad niya, ngunit sa mahigpit na pagsasalita, ito ay hindi gaanong bihira. Ang mga espiritual na halamang gamot at materyales na kailangan para gawin ang Foundation Elixir ay karaniwang lahat ng mga karaniwang kalakal. Kahit na ang isang set ng Foundation Building Pill ingredients ay ibenta sa presyo sa merkado, ito ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na piraso ng spiritual jade. 3 set ng foundation building pill ingredients na pinagsama-sama ay halos nagkakahalaga ng 10 piraso ng spiritual jade. Sa madaling salita, handa lang si Gavin na gumastos ng 10 piraso ng espiritual na jade para kay Chengmin. Walang paraan na mamumuhunan siya ng higit pa doon. Hindi man lang pumayag si Gavin na kumuha ng 10 piraso ng espiritual na jade. Bagamat napakaganda ng kanyang mga salita, na sinasabi na espesyal niyang inihanda ito para kay Chengmin, ang mga materyales para sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay mga karaniwang gamit na hindi kailangang espesyal na ihanda. Ang sinumang magsasaka na may kaunting foundation ay makakahanap ng ilang hanay ng mga espiritual na halamang ito sa kanilang personal na bodega pagkatapos ng kanilang hindi malay na akumulasyon sa nakaraan. Sa pagtatapos ng araw, ang mga espiritong halamang gamot at materyales na ito ay karaniwang hindi kailangan kay Gavin. Basura lang ang mga iyon na kadalasan ay hindi man lang niya pinag-abalahang tingnan, ngunit ngayon, sinamantala na niya ang sitwasyon at sinabing mga espiritong damo at materyales ang mga iyon na espesyal na inihanda para kay Chengmin. Kung hindi dahil sa katotohanang nagkaroon siya ng away dugo sa loob ng napakaraming taon at nagkaroon ng matinding pagtitiis, si Chengmin ay nagmumura ng malakas. Gavin, kailangan mo bang maging masama sa sarili mong tao? Kung siya ay direktang umiling at tumanggi, kahit na siya ay masama at hindi mabait, hindi bababa sa siya ay masasabing tuwid at nasa ibabaw. Ngunit si Gavin, ang taong ito, ay hindi lamang nais na bigyan siya ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon, ngunit kailangan din niyang alagaan ang kanyang reputasyon. Ginamit niya ang mga materyales na ito na kahit siya mismo ay hindi niya inisip para lokohin siya, at ginawa pa niyang parang napaka-generous at considerate sa kanyang mga nasasakupan. Ano ang ibig sabihin ng isang kalapitang mababa ang lipad at nais ding magkaroon ng magandang reputasyon? Ito na.
Bago pa makapagsalita si Chengmin, napatalon sa gulat si Tony na nasa tabi niya. Damn! 3 sets of foundation building peel ingredients. That was 3 foundation building peels. Ninth cousin brother, you're too biased, you've never gave me so much. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpanggap si Tony na bukas palad at tinapik ang balikat ni Chengmin. Pero ayos lang, nasa unang bahagi na ako ng foundation, at malapit na akong makapasok sa susunod na level. Kahit gaano karaming foundation peels ang mayroon ako, wala itong kabuluhan para sa akin. Hindi ako lalaban sa isang Sky Class Full Master na tulad mo at mag-e-enjoy ka. 3,820. Lalong nagdilim ang mukha ni Chengmin. Ito ay isang ganap na makatwiran at lehitimong kahilingan, ngunit ito ay isang piraso lamang ng scrap material na ginamit upang lokohin siya. Paano ito matatawag na tinatamasa ang mga benepisyo? Kung si Tony iyon, matutuwa kang makita ito. Sa teorya, ang 3 hanay ng mga sangkap para sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay talagang sapat upang makagawa ng 3 tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Sapat na rin talaga para sa kanya, si Chengmin, na makapasok sa foundation building realm. Gayunpaman, ang problema ay bago lang siya sa Green Cloud Pavilion. Saan siya makakahanap ng mga mapagkukunang pinansyal upang makahanap ng isang alchemist na tutulong sa kanya sa paggawa ng mga tabletop sa pagtatayo ng pundasyon? Sa Peel Hall, kahit anong uri ng peel ang ginawa nila, maliban sa pagkakaroon ng mismong mga sangkap, mayroong isa pang pangunahing kondisyon, na kung saan ay ipasok ang 200 espiritual na jade. Kailangang malaman ng isa na ang kondisyong ito ay isang bagay na kahit na ang kawawang nakatatandang kapatid na lalaki, na namumuno sa loob ng maraming taon, ay hindi magawa. Hindi pa banggitin si Chengmin, na isang baguhan lamang sa malaking bilog ng Sky Class. Ang pinakamalaking halaga ng mga tabletang panggamot ay wala sa mga materyales, ngunit sa proseso ng pagpino. Hindi pa banggitin ang 3 hanay ng mga sangkap, kahit na 5 o 8 hanay ito, walang alchemist ang maglalakas loob na maggarantiya na magagawa nilang pinuhin ang isang tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Isinasantabi ang Peel Hall, kung gusto niyang bumili ng foundation building peel on the spot sa market, aabot ito ng hindi bababa sa 250 piraso ng spiritual jade. Imposible para sa kanya, si Chengmin, na magkaroon ng kapangyarihang bumili. Sa madaling salita, ang 3 set ng foundation establishment peel ingredients na ibinigay sa kanya ni Gavin ay ganap na walang silbi. Malamang na inaasahan na ni Gavin ang magiging resulta nito, ngunit kailangan pa rin niyang magpanggap na isang mabuting tao. Sa pagtingin sa mga mukha ni Gavin at Tony, nakaramdam ng pagkasuklam si Chengmin sa pag-iisip na siya ay bulag, kaya kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa mga taong iyon. Kung ganoon ay kailangan kong magpasalamat kay Kuya Mold sa iyong pag-aalala. Naipigil lang ni Chengmin ang kanyang galit habang nagkukunwari siya sa lalaki. Humalaklak si Gavin. Chengmin, buti na lang naiintindihan mo ang masipag kong pagsisikap. I'm very pleased. Kung maganda ang trabaho mo in the future, siguradong hindi kita pakikitunguhan ng masama. I will, hindi ko bibiguin si Senior Kuya Mold. Unconsciously kumaibot ang sulok ng bibig ni Chengmin. Gaano ba ako katanga para maniwala sa mga salita ni Gavin na hindi niya ako aapihin? Sa puntong ito, nawala na siya ng pag-asa kay Gavin. Kung hindi dahil sa katotohanan na kailangan niyang maging especially iyan ni Terence, magkakaroon pa siya ng puso na i-flip out siya sa publiko. Sa kabutihang palad, ang kanyang pasensya ay higit na mabuti kaysa sa mga ordinaryong tao, kahit anong pagkasuklam ang kanyang naramdaman, natitiis pa rin niya ito. Maliban sa patuloy na pagiging especially iyan ni Terence, labis din siyang nag-aalala sa sinabi ni Tony kanina. Sinabi ni Tony na malapit na siyang umaban sa susunod na antas. Noong kausap ni Linden si Gavin kanina, sinadya nilang nakahanap ng malayong sulok. Maging si Chengmin ay hindi masyadong makalapit sa kanila, kaya hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng mga taong ito. Gayunpaman, sigurado na siya ngayon na ang pinag-uusapan ng mga taong ito ay tiyak na nauugnay sa sinabi ni Tony. Kung pag-isipang mabuti ang mga casual na salita ni Tony, makikita nila na maraming nakatagong kahulugan sa likod nila.
Kaka-rating lang ni Tony sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, hindi pa matagal na ang nakalipas at halos hindi nagtagumpay sa paggamit ng isang foundation building elixir at isang foundation building elixir. Logically speaking, with his foundation, hindi na niya dapat naisip na umasenso pa sa loob ng ilang taon. Ngunit ngayon, ang taong ito ay talagang sumigaw ng mga ganoong salita. Kung titingnan sa kanyang tono, si Tony ay tila hindi nananaginip ng gising. Ito ay talagang magagawa. Ang pinakamalamang na posibilidad ay naabot ni Linden at Gavin ang ilang uri ng kasunduan ng pribado na magpapahintulot kay Tony na umunlad sa maikling panahon. Tila handa na si Young Master Shu na mag-album muli. Sa pangitain ni Chengmin, mahirap para sa kanya na isipin ang anumang bagay na maaaring makapagpabuti sa isang taong kasing mahina ni Tony sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay hindi maikikaila. Kailangan niyang ihayag ito kay Boss Terence sa lalong madaling panahon para makapaghanda sila. Alam ni Chengmin na itinatago ni Terence ang kanyang pinakamataas na lakas sa unang bahagi ng foundation stage. Kahit na si Tony ay makalakad pa ng isang hakbang, hindi siya makakapagbigay ng anumang tunay na banta kay Terence. Gayunpaman, Randolph at iba ang Hernan. Bagamat nasa maagang yugto na sila ng foundation building realm, kung haharapin nila si Tony, na nasa tuktok ng unang yugto ng foundation building realm, nang walang anumang paghahanda, ito ay magiging isang napakasamang sitwasyon. Pagkatapos makakuha ng 3 set ng foundation peel ingredients mula kay Gavin, pumunta si Chengmin sa numero 1 sa kuweba ni Terence sa paanan ng bundok habang walang tao sa paligid. Chengmin, bakit ka pumunta dito ng personal? Nagulat si Terence nang makita si Chengmin sa pasukan ng kanyang kuweba, ngunit mabilis niya itong pinapasok. Bilang especially iyan ni Terence, upang matiyak ang lihim at kaligtasan, kinailangan ni Chengmin na iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan kay Terence sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gustuhin man niyang magpasa ng impormasyon, gagamit siya ng mga lihim na code at tala, hindi kailanman ng harapan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano, si Gavin ay isang tusong matandang Zorro. Sa napakaraming bagong alagad sa ilalim niya, mayroon siyang mga mata at tainga sa lahat ng dako. Gaano man kaingat si Chengmin, madali pa rin para sa kanya na ibigay ang sarili kung masyadong malapit siya kay Terence. Ang mga kahihinatnan ay mahirap sabihin. Mula noong sinaunang panahon, ang mga taksil ay palaging mas kasuklam-suklam kaysa sa mga kaaway. Maaaring walang magawa si Gavin sa mga kampo ni Terence tulad ni Randolph at Hernan, ngunit kapag nalaman niya na si Chengmin ay naging especially iyan ni Terence, maaari talaga siyang makipagsapalaran at mapatay siya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nakipagsapalaran si Chengmin na personal na lumitaw sa kuweba ni Terence sa pagkakataong ito ay dahil mayroon siyang ibang layunin. Boss Terence, nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa bibig ni Tony ngayon, at sa tingin ko kailangan kong iulat ito sa iyo. Seryoso ang mukha ni Chengmin habang sinabi niya kay Terence ang lahat ng sinabi ni Tony noon, pati na rin ang sarili niyang pagsusuri at hula. Hindi ako makapaniwalang may ganoon. Ang Young Master Shu na ito ay talagang handang gumastos ng napakaraming pera para kay Tony. Talagang mataas ang tingin niya sa akin. Hindi mapigilan ni Terence na hindi makapagsalita. Ang kanyang pagsusuri ay kapareho ni Chengmin, S. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Linden at Gavin, ngunit isang bagay ang sigurado, ito ay tulad ng nahulaan ni Terence. Hindi na nakapagpigil ang kabilang partido at magseryoso na. Mula sa mga salita ni Tony, posible na alisin ang posibilidad na ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay nag-isip. Ang ibig niyang sabihin ay tiyak na hindi kasing simple ng paggamit ng Ultimate Golden Core para pansamantalang pagbutihin ang kanyang lakas, ngunit para talagang pagbutihin ang kanyang lakas, mula sa unang yugto ng pagbuo ng pundasyon hanggang sa rurok ng maagang yugto. Tulad ng inaasahan, ito ang estilo ng isang young master na tulad ni Lindan. Buti na lang, Chengmin, na ibigay mo sa akin ang impormasyong ito ng maaga. Kung hindi, kung ako ay nahuli, ito ay isang malaking problema. Bamantong hininga si Terence at lumingon kay Chengmin na may seryosong mukha. Bagaman hindi ko mailantad ang iyong pagkakakilanlan, gusto kong magpasalamat sa iyo sa ngalan ni Randolph at Hernan.
Pang-apat na update. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.